ang Japan ang isa sa mga pinakasikat na bansa sa buong daigdig. Kilala dahil sa kanilang modernong teknolohiya at kulturang sikat sa buong mundo. Sa kabila ng kariktan nito ay halos may tinatago ring mga kwento ang Land of the Rising Sun. Alamin natin sa ilang mga kwento sa ating pangalawang vlogumentary kung saan ating binisita ang mga syudad ng Kyoto, Nara at Osaka, tatlo sa pinakamalaking syudad sa Kansai region. Tara at samahan nyo kami for this video. May aaminin ako, dito ang unang beses ko sa bansang Hapon. Halos 5 beses na rin ako nagpabalik-balik sa Japan noong 2019 dahil sa trabaho at muntik pang madagdagan ng 4 na beses pa kundi lang naudlot dahil sa pandemya dulot ng COVID-19. Nakailang beses na akong nag-Ichiran Ramen, pati ang OG na nagi na nirekomenda ng isang kaibigang Hapon na pareho pala ng ating Raminagi. Naligaw na ako sa Shinjuku, nakatawid ng Shibuya Crossing at nakamusta si Hachiko, umikot sa Ueno, napadpad ng Fuchu. Tumatak sa akin ang mga karanasang ito sa bansang aking kinikilala bilang pangalawang tahanan. Kaya noong nayaya ako sa isang trip to Japan ng aking mga kaibigan, walang pag-atubiling sumama ako pati na rin ang aking kapatid at special someone. Saktong merong seat sale noon sa Cebu Pacific. For now, not a sponsored content, pero sana, soon. Hanggang sa dumating na nga ang araw na aming pinakahihintay. It's the day of the flight dito sa NAIA Terminal 3. Excited ang lahat lalo ng ilan sa aming mga kasama na first time magja-Japan. As usual, na-assist kami ng friendly staff and crew ng Cebu Pacific with their nice security and hindi na rin delayed ang flights unlike before. Hindi nawawala ang safety reminders ng ating mga friendly flight attendants. We got to our seats at nagsimula na ang 4-hour flight to KIX. Para nga pala sa vlog na ito, ang ating main camera na gagamitin natin ay ang Insta360 Go 3. Again, not a sponsored content pero maglalabas tayo ng full long-term review dito soon. For now, take a good look and marvel at the Pacific Ocean from this window view about 45 minutes bago kami nagland sa Kansai International Airport. At ayan na, nakalapag na kami sa Kansai International Airport. Alam mong may mga kasama kang Pilipino sa flight kapag natayo na sila kahit wala pang go signal ng piloto. Baka sa mukha ng lahat ng nasa eroplano ang excitement na makapasyal o makabalik sa kanilang tahanan sa mga Hapon na kasama namin sa biyahe. Umalis na kami ng eroplano at muntik pa akong ma-out of balance. Out of balance sa crew. Thank you. No worries. Tara. Anyway, gabi na nang mag-landing ang aming flight. At bago bumaba, nagpasalamat muna kami sa ating mga flight attendants. Paglabas ng eroplano, agad kaming niyakap ng malamig na klima ng panahong yon. At di lamang yun, manghang-mangharing kami sa laki at ganda ng kanilang airport. Ibang-iba sa mga palipara natin dito sa Pilipinas. Ang KIX lang naman ay ang itinuturing na 18th best airport sa buong mundo ngayong 2024. Ang iba pang palipara ng Japan tulad ng Haneda at Narita na pawang nasa Kanto region ang nagkamit ng 4th and 5th place. Matapos ang immigration, kinailangan namin bumalik sa pangalawang palapag ng paliparan. Doon, sasakay kami ng aming binook na train ride na magdadala sa amin straight sa Kyoto. At sa aming paglabas, 1, 2, 3! Ang lamig! Your hotdog! sa sobrang lamig, nagbibiruan na kami ng aking kapatid na tila kami yung mga hotdog sa isang freezer. Halos nasa 8 degrees ang lamig noon at talagang natagos hanggang buto ang temperatura sa kabila ng 2 layer na damit na aming suot. Pinilisan naming pinuntahan ang bilihan ng Pasmo cards. Total, di pa paso ang aking Suica card, nilawdan ko na lang ang akin at tinulungan ng ilan sa aking mga kasama sa pagbili ng kanilang mga cards. Kinuha na rin namin ang aming kipu o ticket para sa Harukas Express train. Mamaya makikita nyo kung bakit special itong train na ito.
Paglipas ng ilang sandali, unti-unti nang nag-sink in lahat sa akin. Tulad nyo, may mga pangarap rin ako at kasama dito ang makapasyal sa ibang bansa gamit ang sarili kong perang pinaghirapan. Kung hindi nyo pa man nakamit ito, sana marating nyo rin at maabot ang mga lugar na inyong pinapangarap. Tuloy ang excitement natin sa trip papuntang Kyoto aboard Harukas Express. Ito nga pala yung timetable ng mga biyahe at binigay na rin sa akin ang ticket ko sa tren. Mabilis lang ang redemption process. Scan the QR code provided by your favorite travel companion app. Ang sa amin ay Klook, to your phone, scan the passport, and voila, may ticket ka na. Ganon kabilis, wala pang 5 minuto. Dali-dali kaming pumasok papunta sa designated platform namin nang magkaroon ng problema sa ticket ang aming kasamang si James. Pero, worry not, kasi alam natin ang Japan ang may pinaka-efficient na railway system sa buong daigdig. Halos wala pang 2 minuto ay naiayos rin kaagad ang kanyang problema at nakapasok na rin siya. Ang tanging nasabi ko na lamang, sana all, sana ganito rin ang train systems natin dito sa Pilipinas. Nang makapasok siya pati ang aming mga kasama, konting picture na lang kaagad sabay baba na agad sa platform. Pagdating namin, wala pa dun yung train pero tama lang, mas okay nang maaga kaysa mahuli ka. Dahil malamig, nag-urge kagad ako umihi. Kaso, may nangyari on the way back after ko mag-CR. Naligaw ako. Tara, tingnan nyo. Eh? Eh? Shoot! Nagtatatakbo na ako at sinubukan ko silang kontakin para malaman asan ba sila o asan ba ako. Eh? Ayun! Grabe ang bigat ng hininga ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Mahirap maligaw at magmadali. Paano kung maiwan ako? Magkano rin ang ticket? Kaya, nang mahanap ko sila, shinare ko kagad sa kanila kung anong nangyari. Uy! Uy! Nawala ako! Nawala sa kabila! Kaya, dapat nawala ka. OMG! Bigla akong naalala, yung isang kasama namin, kasama ko nga pala sa CR. Buti, hindi siya naligaw katulad ko. Sana hindi rin siya malito. Kasi may sign din doon ng Harukas eh. Oo. Hindi. Doon sa kabilang likod nito. Kaya tumawag ka ba sa amin? Ah. Kasi nawawala. Hindi, messenger. Matapos ang ilang sandali ay dumating na rin ang aming pinaka-inaabangang train magdadala sa amin hanggang Kyoto. Ang Harukas Express na limited edition na puno ng branding ng Hello Kitty. Maganda at maliwalas ang interior nito. May mga salamin rin para masiguradong ayos pa rin ang travel outfit mo. May dedicated areas for luggages, ngunit sa kaso ko medyo naubusan na kaya tinabi ko na sa gilid. Pwede ring iikot ang mga upuan nito. That way, pwede kayong magkatapat ng mga kasama nyo. Malaki ang mga bintana sa gilid na siyang magbibigay sa iyo ng view ng katahimikan at kagandahan ng lights sa rutang aming binabaybay. Nang naging stable ng biyahe, nag-ikot-ikot ako at dun ko na-realize na lahat talaga dito Hello Kitty. Meron silang mirror selfie na Hello Kitty, ang mga kurtina rin ng tren ay Hello Kitty, pati na rin ang mga cover sa uluhan ng mga upuan ng tren. Lahat sumasalamin sa pinakasikat na Sanrio character sa buong daigdig. Kaya kung ikaw ay isang Hello Kitty fan, definitely, ito yung isang experience na hindi mo dapat palagpasin pag pupunta ka ng Osaka o Kyoto sa Japan. At matapos ang halos 1 hour at 20 minutes na paghihintay, finally, andito na kami sa Kyoto Station. Ito na ba? Ito na, Kyoto. Okay na, Kyoto. Agad kaming tumayo, kinuha ang aming mga gamit at lumabas ng tren. Di namin alam,
Nag-aabang na pala ang 3 degrees na temperaturang yumakap bigla at umihip sa amin. Lumibig lalo. Ano, West Philippine Sea, Iguchi. West Iguchi, West Philippine Sea. Inabayan tayo ng ating mga kasama sa pagpunta sa ating accommodation. Lumabas na kami sa platform at nakita ang ilan sa mga namiss ko sa Japan. Ang mga coin lockers at ang mga vending machines. Kahit gabi na, marami pa rin kaming nakitang mga mananakay na nagbigay sa amin ng ideya kung gaano pinagkakatiwalaan ng mga Hapon ang kanilang train system. Lagpas kalahating milyon kataong gumagamit ng Kyoto Station kada araw. Kaya't sakto rin ang laki at ganda ng current design ng station na pinasinayaan noong 1997 na sumabay sa 1,200 founding anniversary ng dating kabisera ng Japan. Ito lang naman ang pangalawa sa pinakamalaking railway station building sa buong bansa. Ilang beses namin dinouble check ang daan papunta sa aming tutuluyan para sa dalawang susunod na gabi. Sinuot na muna namin ng ilang pang layer ng pansanggang lamig lalo't mas lumalakas ang ihip ng hangin. Napansin rin ni Cha ang dedicated smoking areas at may nasabi siya tungkol dito. Para silang nagmi-meeting. Actually, Bumaba kami mula sa ikalawang palapag ng Hachijo side ng Kyoto Station at sa totoo lang, nagkandaligaw-ligaw pa. Di rin kasi namin mahanap sa Google Maps ang Airbnb na aming nirenta, kaya't hinanap pa namin ang mismong street kung saan ito matatagpuan. Halos 20 minutos kaming nagpaikot-ikot hanggang sa nahanap namin ito. Nang makasettle sa aming tutuluyan, bagsak kami sa pagod at gutom na rin kami. Tinipon namin ang aming natitirang lakas para hanapin ang pinakamalapit na konbini o convenience store. Sikat na sikat ang mga Japanese convenience store sa buong daigdig dahil kumpleto ito. Lahat ng kailangan mo, andito. Tubig, cup noodles, t-shirt, stockings, magazines, photo books, microwavable meals, fried chicken, fruit shakes, ice cream, stamina drinks, vitamin C drinks, game guides, pati bang basahing R18 meron. Ibang-ibang kalidad ng convenience store sa Japan kumpara sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga microwavable meals. Ang pro tip ko lang sa inyo ay ipainit ng inyong mabibiling pagkain kung kayo alokin, lalo na kung hindi kayo sigurado kung may microwave ba ang tutuluyan nyo o di nyo alam kung paano ito gamitin. Otherwise, mga gaya kayo sa kanila na nahihirapan at nasunugan ng kanilang mga pagkain. For now, dito na muna matatapos ang unang bahagi ng ating vlogumentary sa aming pagdating sa Japan. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang iba pang mga magandang bagay tungkol sa Japan, pati na rin ang ilang mga problema ng bansa. Isasama rin namin kayo sa aming pamamasyal sa ilan sa mga tourist attraction tulad ng Arashiyama Bamboo Forest, Fushimi Inari at Nara Deer Park. Muli, magkita-kita sana tayo sa susunod na video at mag-ingat kayo lagi. Ito sa Juan Santos, kasama nyo sa biyahe ng buhay. Sa Pilipinas man o sa ibang bansa.